Maraming salamat po, General. Aasahan ko po yung tulong ninyo. Thank you. Okay po. Ma'am Giselle Tanyag, pwede po ba kayo maimbitahan sa presinto? At bakit? Officer, bakit niyo ba ako pinapunta dito? Alam niyo naman nagkakagulo kami. Ang dami-daming nangyayari sa Apex. Nawawala yung pamangking ko. So this better be important. Ma'am, may kilala kaming tao na maaaring makatulong sa inyo. Isang orderly mula sa Hiraya Mental Institution. Hiraya? Doon naka-admit si Carlos Benitez. Kilala niya ba? Yes, ma'am. Kilala niya. At iyon din ang dahilan kung bakit siya narereklamo. Napag-alaman din po namin na tinutulungan niya si Carlos Benitez para makatakas. Ha? Nasaan siya? Nasaan? Gusto ko makausap. Ayok ka! Dahil sa'yo nasira yung kasal ng kapatid ko, maraming nadamay! Maaari pa maraming mamatay ng dahil sa mga desisyon mo! Malaya ka! Ma'am, hindi naman po siya mapipigilan eh. Anong hindi? You have authority over him! May sira sa ulo yung tao, pinayagan mo siya makatakas! Hindi ko totoong baliw si Dr. Carlos Benitez. Ha? Anong hindi totoong baliw? Nagpapanggap lang ho siya. Hindi ho totoong schizophrenic si Dr. Carlos Benitez, ma'am. What? Nasaan na kaya ang anak ko? Diyos ko, huwag mo siyang pababayaan. Huwag po. Baka lalong hindi na namin kayanin ni Lynette. What do you mean? Walang schizophrenia si Doc Carlos Benitez. Ma'am, hindi ho totoong baliw si Dr. Carlos Benitez. Nagpapanggap lang po siya para sa mga plano niya. Pinapalabas niya po sa lahat na baliw siya para makakilos siya ng malaya. Matagal ko na po siyang kilala simula pa po nung nagtatrabaho ako sa Eastridge. At nung nalaman niya na taga-Hiraya ako, kinausap niya po ako at kinasabot sa mga plano niya. Kaya sa tulong ko, nakakalabas-pasok siya ng institusyon. Carlos na yan. Anong plano niya? Plano niya pong makuha si Lynette at patayin si Doc RJ. Oh my God! Ma'am, kaya parang awa niyo na po, ma'am. Pinagsisisihan ko po lahat ng nagawa ko. Ma'am, huwag niyo po sana akong itiin. Ma'am, ganito na lang po. Gagawin ko po lahat. Makikipagtulungan po ako sa inyo. Sasabihin ko po lahat. Nalalaman ko, huwag niyo lang po ako ipakulong, ma'am. Parang awa niyo na po. So, alam mo na susunugin niya yung chapel? Ma'am, hindi po. Ang alam ko lang po, gusto niya makalabas ng institusyon para manggulo sa kasal ni Doc RJ. Hindi ko po alam na plano niya rin sunugin yung chapel. Napakapulo niyang tao. Kung si Carlos ang nasa likod ng lahat ng gulo sa kasal, ibig sabihin siyang dumukat kay Annalyn! Hello? Hello, RJ. Sino to? Hindi mo na kailangan malaman ko sino. Pero gusto kong iparating sa'yo na hawak ko si Annalyn. Sino ka? Nasaan ang anak ko? Sino ka? Nasaan ang anak ko? Ibalik mo sa akin ang anak ko!
Relax. Wala pa akong ginagawa sa kanya. Pero kung susunod ka sa sasabihin ko sa'yo, walang mangyayaring masama kay Annalyn. Ano? Nanghihingi ka ng ransom? Tumpak! Galing mo naman pala eh. Mukhang sanay na sanay ka sa mga itong kalakaran ah. O siya, wala nang paligoy-ligoy pa. 10 milyon kapalit ng buhay ng anak mo. Paano ako magsigurado? Nahawak mo talaga si Annalyn. Baka niloloko mo lang ako. Gusto mo ng pruweba? Sige, antayin mo lang. Ipapadala ko sa'yo. Tay! Tay, tulungan niyo ako dito! Baka wala niyo ako, please! Annalyn! Annalyn! Ano? Naniniwala ka na ba? Nahawak ko si Annalyn? Sino ang nag-utos sa'yo nito? Si Carlos ba? Siya ba ang may pakanan nito? Wala akong kilalang Carlos. Wala kang kilala? O ikaw si Carlos? Kung ikaw to, huwag kang duwag. Huwag kang magtago sa likod ng ibang boses. Wala nga akong kilalang Carlos! Ano ba? Gusto mo bang makuha anak mo? O magbabanta ka na lang. Ihanda mo ang pera. Magkita tayo mamayang alas 10 ng gabi sa Kalayaan Park. Ikaw lang at walang mga polis. Dahil kapag sinetap mo ako, alam na yung mangyari sa kanya. Hello? Hello? Nay! Nay! Asan ka po? Tulong! Kailangan ko yung 10 million ngayon. Padala mo kaagad sa Apex. Jerry? Jerry! RJ, I heard what happened at your wedding. Si Carlos ang may kagagawan nito. May alam ka ba dito? Wala. Busy ako bilang doktor. Kaya nga ako nandito dahil may patient akong kinoko-manage. Tingin mo may oras pa ako para alamin kung nasan si Carlos? Sobrang close ka kay Carlos. Lagi mo nga siyang binibisita doon sa mental health facility. Mas marami ka pang dalaw kaysa kay Harry. Hindi ko naman dinidinay na lagi kong binibisita si Carlos. Pero hindi ko siya nakakausap ng maayos, lalo na sa kondisyon niya. So isa ka rin pala sa mga niloloko niya. Ate, ano sinasabi mo? Matagal na tayong niloloko ng Carlos na yan. I just came from the police station at nakausap ko yung nurse na kasabot niya. At sinabi niya na hindi totoong may schizophrenia si Carlos. Nagpapanggap lang siya. Ano? Kaya siya nagpapanggap para hindi siya makulong. At para makaganti siya sa'yo and eventually get Lynette back. Kaya nga niya sinira yung kasal mo eh. It's a very elaborate plan. Imposible na wala siyang kasabwat dito. RJ, ba't ganyan ka naman makatingin sa akin? Wala akong alam dyan. Hindi nga ako nakakita ng sign na pinipeke niya lang yung baliw-baliwan niya. Sigurado ka? Oo, nagsasabi ako ng totoo. Wala akong alam dyan. O Beng, wala siyang alam. Nakausap ko na yung nurse at ang sabi niya sila lang dalawa ni Carlos ang nag-uusap tungkol sa mga plano niya. Di ba kita mo? Di ba? Sabi ng ate mo, wala akong alam dyan. Unless, of course, humihingi siya ng tulong sa labas. Yes, sir naman. Wala akong alam dyan. RJ, wala. So kung totoong hindi baliw si Carlos, posibleng siya may hawak kay Annalyn at humihingi siya ng pera kapalit ng buhay ng anak ko. Hindi nang naisip ko. But then, what are we going to do about it now? Di ibigay natin yung gusto niya. You can't do that, Obeng. RJ, tama ate mo. Baka mapahama ka. Baka may binabalak si Carlos para makuha ka niya. Di ako ang harapin niya. Ibalik lang niya sa akin si Annalyn. Obeng!
You can't do that! Paano kung maulit na naman yung nangyari kay Papa? Hindi ba noon nagbigay ka ng pera? Pumayag ka sa ransom money na hinihingi nila. Pero hindi naman natin nabawi ang Papa kaagad. Pero nakuha nila yung pera. Paano kung ngayon gano'n na naman ang mangyari? O Beg, baka mapahama ka. Alam mo namang tuso si Carlos. So anong gagawin ko, ate? Hindi naman pwede na pabayaan ko lang yung anak ko. O Beg, alam ko that Annaline's life is at stake. But you're also putting your life at stake. Siguro ngayon dapat humingi na tayo ng tulong sa pulis. No! Yun ang hindi mo dapat gawin, ate. Malinaw ang usapan namin na ako lang ang pupunta para magbigay ng pera. Ray, ikaw na bahala kay ate, ha? I need to go. Kailangan ko iligtas si Annalyn. Sigurado ka ba hindi mo kailangan ng kasama? Dr. RJ? Where are you going? I don't understand what you're talking about, but I heard this about Annalyn. You're gonna meet the person who kidnapped Annalyn, right? Then I will go with you. Dr. Young, this is our problem. And it's better if you stay out of it. But we are talking about Dr. Santos here. I just want to make sure she's safe. You know, after what happened to Dr. Enriquez, I realized that we shouldn't lose any more people, especially people that we truly care. She means a lot to me. So I'm begging you, please let me go with you. No, you stay here. Dr. Young, let's go. Hello? Yari ka ngayon sa akin, RJ. At sisiguraduhin ko sa'yo na huling gabi mo na ngayon. Nakikita kita. Mukha namang wala kang kasama. Sumusunod lang ako sa usapan. Pwes makinig ka sa sasabihin ko sa'yo. Nakikita mo yung basurahan sa tabi mo? Kuhanan mo dyan yung bag, tapos makakalis ka na. Wait. Nasaan si Annalyn? Pag nakaalis ka na, at nakuha ko na yung bag na may pera, nasa iyo na yung anak mo. Makikita mo siya, malapit dyan sa kotse mo. Okay? E paano ako makakasiguro na ibabalik mo sa akin yung anak ko? Dahil sinabi ko. Teka muna. Ano, duda ka? Wala ka rin naman choice, di ba, kundi magtiwala sa akin. O sige, kung gusto mo, dali mo yung pera, malis ka na dyan. Pero abangan mo na lang yung katawan ng anak mo na lumulutang sa ilog. Ganun ba gusto mo mangyari? Ha? Naninigurado lang ako. Sabihin mo lang kung ayaw mong matuloy yung palitan. Ipapaalala ko lang sa'yo. Mas kailangan mo ko kaysa kailangan ko ng pera mo.
Basta, sumunod ka lang sa usapan. It's good to see you again, Doc RJ. Sabi ko na nga ba ikaw ang kumuha sa anak ko. Huwag kang magbibintang dahil wala kang ebidensya. Hindi ko kailangan ng ebidensya. Ang pagsipot mo lang ngayon, sapat na para patunayan na ikaw ang kumuha sa anak ko. Alam mo, sinundan lang kita. Pero huwag mong isisi sa akin na wala kang kwentang ama. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Nandito na yung pera. Maayos ang usapan natin. Hindi ko kailangan ng pera mo. I'm not stupid, Carlos. Tapos na yung palabas mo. Alam na namin na hindi ka baliw. Kaya kung ako sa'yo, ibalik mo na sa akin si Annalyn. Alam mo, ang dami mong satsat. Ang importante, kaharap na kita ngayon. Ano? Pasok! Talikod ka! Ano, RJ? Any last words? Hey, stop! Calm down. Huh? It's okay. Yunot mo ko, RJ, ah. At least ngayon, nag-iisip ka na. Nasaan si Annalyn? Balik mo yung anak ko. Kasi kapag hindi... Ano? Papatayin mo ako? Alam mo, RJ, mahina ka eh. Kahit may baril ka, hindi mo alam gamitin yan. Diba duwag ka? Kaya nga naunahan kita eh. Ako ang unang pinakasalan ni Lynette, hindi ikaw. Kaya kung ako sa'yo, ibaba mo na yan dahil hindi mo alam gamitin! Carlos!